Ang larawan na ito nakuha ng driver ni Barbie Hsu sa Japan ay nagpapakita ng kanyang kalagayan na nagdulot ng kanyang maagang pagkasawi. Sa kabila ng pagluluksa, isang misteryosong desisyon ang bumalo sa kanyang pagpanaw. Hindi siya pinayagang iuwi agad sa Taiwan at kinailangan siyang i-cremate sa Japan. Ano kaya ang tunay na dahilan sa likod ng misteryosong hakbang na ito? May lihim kayang tiyatago sa kanyang biglaang pagpanaw? Noong February 2, 2025, patuloy na yumanig sa industriya ng entertainment ng China ang balita tungkol sa pagpanaw ni Barbie Hsu, na kilala nating Sunshine ng Meteor Garden. Ito ay nangyari sa gitna ng pagdiriwang ng Lunar New Year. Sa simula ng bagong taon, bumiyahe ang aktres kasama ang kanyang pamilya patungong Japan. Sa kasamaang palad, nahawa siya ng trangkaso ng mantong sa pulmonya at kalaunan ay naging sanhi ng kanyang pagkasawi. Ayon sa ulat ng Mirror Media, nagkasakit si Barbie matapos dumalo sa isang event ng kaibigan. Kahit pagdating niya sa Japan, hindi siya tumigil sa pag-ubo at nakaranas sa matinding panghihina. Dahil dito, ilang araw siyang hindi lumabas ng hotel. 2 beses na tumawag ng ambulansya para sa kanya, ngunit hindi na siya umabot sa golden hour. Pumanaw siya noong February 2, 2025, linggo na umaga sa ospital. Dahil sa kanyang pagpanaw, naging mainit na paksa sa Weibo, ang Chinese social media, ang kalubhaan ng trangkaso sa Japan. Halimbawa, umabot ng 21.11 million beses ang views ng hashtag na Japan's Influenza sa Red Note. Samantala, isang post na may hashtag na Japanese hospital suggested that they are out of stock medicine and urge patients to go back home ay naging trending sa Weibo noong February 4 ng hapon na may mahigit na 13.77 million views. Maraming netizens din ang nagbahagi ng kanilang sariling karanasan sa pagkakaroon ng trangkaso sa Japan, lalo na ang kanilang obserbasyon sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan doon. Ayon sa isang Chinese na si Shooting na bumisita sa Japan noong January 2025, narinig na niya ang tungkol sa pagkalat ng trangkaso bago pa siya dumating. Sabi niya, karamihan sa mga Hapones ay nagsusuot ng mask bilang proteksyon sa mga tourist spots, hotel at restaurant. May mga nakapaskil na paalala kung paano mapoprotektahan ang sarili laban sa trangkaso. Sa kanyang paglalakbay, nagkaroon din ng trangkaso ang nasabing Chinese. Sa kabutiang palad dahil sa tulong ng manager ng hotel, agad siyang nadala sa isang kalapit na ospital. Napansin niya na karamihan sa mga pasyente sa maliit na ospital na kanyang pinuntahan ay inuubo, patunay ng laganap na impeksyon. Sa kabila nito, kumalat din sa Weibo ang buong detalye ng pagkasawi ni Barbie Hsu sa Japan. Ayon dito, noong January 29, 2025, si Barbie ay dumating sa Japan habang may sakit na. Bandang 3 PM napansin ng tour guide na tila hindi maganda ang kanyang pakiramdam kahit may suot siyang mask. Kitang-kita pa rin ang pamumula ng kanyang pisngi mula sa ilalim ng kanyang salamin. Sa isang investigasyon ng pulisya matapos ang insidente, naalala ng tour guide ang kanyang sinabi. Si Miss Hsu ay hirap ng huminga, ngunit iginiit niyang ito ay karaniwang trangkaso lamang. January 30, 2025, sa Hakone Hot Spring Hotel ay lalo pang lumala ang kanyang kondisyon. Kahit may lagnat na siya na 38 degrees Celsius, itinuloy pa rin ni Barbie ang kanyang plano na magbabad sa open-air bath ng hot spring. Ngunit dahil sa matinding lamig ng panahon, nagkaroon ng malalang epekto ang temperatura sa kanyang katawan. Kinagabihan mas lumala ang kanyang pag-ubo at hirap na sa paghinga. Pinayuhan siya ng kanyang mga kasama na itigil ang biyahe at magpatingin sa doktor. Ngunit tumanggi siya at sinabing ayaw niyang sirain ang kasiyahan ng grupo. Noong January 31, 2025, 2:17 AM, biglang narinig ang malakas na tunog ng sirena ng ambulansya. Sa tahimik na kabundukan ng Hakone, base sa tala ng emergency department ng isang lokal na ospital, bumaba na sa 89% ang oxygen saturation ng pulang likido ni Barbie at tumaba sa pagsusuri na may moist rails na sa kanyang mga baga, isang senyales na malubhang impeksyon sa respiratory system. Matapos siyang lagyan ng gamot para sa lagnat, pinili niyang bumalik sa hotel sa halip na manatili sa ospital para sa masusing obserbasyon. February 1, 2025,
Umaga, nirekomenda ng medical team na dalhin siya sa Tokyo General Hospital para sa mas mataas na antas ng paggamot. Ngunit muli itong tinanggihan dahil nakabook na umano kanilang plane ticket pa uwi. Bandang hapon sa biyahe pabalik, biglang tumigil sa paghinga si Barbie. Dahil dito napilitang bumalik ang grupo sa pinakamalapit na community clinic. Sa puntong ito lumabas sa CT scan na parehong baga niya ay nasa white lung state. Isang kondisyon kung saan halos wala nang gumaganang bahagi ng baga dahil sa matinding impeksyon. February 2, 2025, 4:05 p.m., matapos ang 14 hours ng pagsisikap na mailigtas siya, tuluyan nang bumalik sa tuwid na linya ang monitor ng kanyang puso at dineklara siyang wala ng buhay sa ganap na 4:05 a.m. Dahil sa mga regulasyon sa Japan kaugnay ng nakakahawang sakit, hindi pinayagang maiuwi ng pamilya ang kanyang labi sa Taiwan at kinailangan agad siyang i-cremate bago dalhin ang kanyang abo pabalik sa kanilang bansa. Ayon sa impormasyong kumakalat sa Weibo, ang sanhi ng kanyang pagkasawi ay ang influenza A virus na sumira sa kanyang respiratory defenses at tuluyang tumagos sa mga daluyan ng pulang likido, isang epekto na pinalala ng pagbabad niya sa hot spring. Ang matinding impeksyon ay humantong sa paghina ng iba niyang parte na naging dahilan na kanyang maagang pagkasawi. Bago tuluyang mamaalam, matagal lang nakikipaglaban si Barbie sa iba't ibang seryosong kondisyon sa kalusugan. Mula sa mga sakit na muntik ng tapusin ng sarili hanggang sa mga komplikasyong lumala sa paglipas ng panahon, hindi naging madali ang kanyang paglalakbay. Ano-ano nga bang matitinding issue na ito at paano ito nakaapekto sa kanyang huling sandali? Noong 2016, habang isinisilang ang kanyang pangalawang anak, nagkaroon siya ng pangalawang pangingisay na nagdulot ng kakulangan sa oxygen at pagkawala ng malay. Siya rin ay tumigil sa paghinga at nagkaroon ng atake sa puso. Dahil dito mismo ang kanyang dating asawa, ang Chinese businessman na si Wang Xiaofei, ang nagsagawa ng CPR at mouth-to-mouth upang maisalba ang kanyang buhay. 10 araw siyang nasa coma bago tuluyang nagkamalay. Noong 2018, muling binalikan ni Wang ang insidente kung paano nanginginig na matindi si Barbie. Naging kulay ube ang kanyang muka at tuluyang nawalan ng malay. Dahil sa matinding takot na hindi niya makakayanan ng biyahe patungo sa ospital nang hindi nagkakaroon ng permanenteng damage, nanatili siyang kalmado at agad na isinagawa ang CPR na kalaunan ay nagligtas sa kanyang buhay. Noong 2017, bigla siyang hinimatay at isinugod sa ospital nang maglaon inamin niya mayroon siyang matinding kondisyon sa puso. 2018, muling bumagsak ang kanyang katawan dahil sa isang matagal ng sakit. Inihayag ng kanyang ina na sa panahong iyon si Barbie rin ay nawala ng 2 anak na lalo pang nagpahina sa kanyang katawan. Ayon sa Oriental Sunday, ang perfectionism ni Barbie at ang kanyang matinding paghahangad ng kagandahan sa showbiz ay nag-ambag sa kanya ng mahinang kalusugan. Simula pa lang ng kanyang showbiz career sa edad na 17 years old, nakikipaglaban na siya sa matinding mga sakit. Sa kabila nito, naging sobrang strikto siya sa kanyang pangangatawan. Tumangkad siya ng 163 cm ngunit halos hindi lumagpas sa 42 to 44 kg ang kanyang timbang habang nagtitaping. Minsan pa nga umabot ito ng 39 kg lamang. Para mapanatili ang kanyang pangangatawan, hindi na siya kumakain matapos ang tanghalian. Hinahati sa kalahati ang tamang bahagi ng pagkain mula sa kanyang nutritionist at nagsasagawa ng matinding workout. Sa set ng kanyang proyekto, 2 subo lang ng kanin at isang maliit na piraso ng fermented tofu ang kanyang kinakain. Minsan sa loob ng 3 araw na walang kain, nawalan siya ng malay habang nagsushooting. Sa isang commercial shoot, bigla siyang bumagsak sa sahig. Nang tignan siya ng staff, natuklasan nilang may sobrang sikip na corset na mahigpit na nakabalot sa kanyang bewang at tiyan na maaring naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Sa kabila ng kanyang magandang imahe sa harap ng kamera, si Barbie ay matagal nang may pinagdadaan ng seryosong issue sa kalusugan. Ang kanyang huling paglalakbay sa Japan ay naging mapanganib dahil sa kanyang mahina na resistensya at pinabayaang paggamot sa sarili. Sa huli ang mga taon na matinding pagpapapayat at mga matitinding sakit ay maaring nagpalala ng kanyang kondisyon na nagresulta sa kanyang maagang pagpanaw. Si Barbie ay kilalang perfectionist pagdating sa kanyang itsura. Noong 2004, inilabas niya ang librong Beauty Queen, isang best-selling beauty guide na naglalaman ng kanyang skincare techniques. Agad itong naging patok at nanatili sa tuktok ng sales chart sa loob ng maraming taon.
Sa librong ito, inamin niyang gumamit siya ng anticoagulants upang mapanatili ang kanyang maputing kutis, kahit na may matinding panganib ito. Sa isang talk show, matapang niya sinabi, "Hindi ko makakaya na hindi ako maputi." Noong 2007, inilabas niya ang sequel nitong Beauty Queen 2, kung saan itinampok niya ang paggamit ng skin whitening injections, isang kontrobersyal na method. Ang ganitong pamamaraan ay pinagbawal na sa France dahil sa seryosong panganib sa kalusugan. Sa mundo ng elite beauty, iniarawan ang kanyang obsesyon bilang isang death march. Bilang isang walang humpay na pagsunod sa matinding beauty standards, kahit nakapalit ito ang sariling kalusugan. Sa palabas na Amazing Life, ikinuwento ng matalik niyang kaibigan na si Aya Liu ang isang pangyayari nang nag-camping sila sa New Zealand. Sa halip na magdala ng karaniwang gamit pang outdoor, nagdala si Barbie ng 3 malalaking maleta na puno ng beauty devices. Si Barbie Hsu na ipinanganak bilang Shi Xiuwan noong October 6, 1976 sa Taipei, Taiwan, ay lumaki sa isang pamilya na kalaunan ay sumikat sa entertainment industry. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Di Hsu ay isa ring tanyag na TV host at actress. Pumasok si Barbie sa entertainment industry noong 1994 bilang bahagi ng pop duo na ASOS kasama ang kanyang kapatid na si Di. Bagaman taglabas sila ng ilang albums, mas lumalim ang interes ni Barbie sa pag-arte. Ang kanyang pinakamalaking break ay dumating noong 2001 nang gumanap siya bilang Sunshine sa Nature Garden, ang Taiwanese adaptation ng sikat na Boys Over Flowers. Dahil sa tagumpay ng drama na ito sa buong Asia, naging isa siya sa pinakatanyag na aktres sa kanyang henerasyon. Matapos ito, bumida pa siya sa ibang hit dramas. Sa kabila ng kanyang kasikatan, ang kanyang pangarap na maging perpekto sa kagandahan ay nagdala sa kanya sa isang mapanganib na landas. Isang buhay na puno ng matinding sakripisyo, pagdidyeta at paggamit ng mga mapanganib na beauty treatments. Habang patuloy na namamayagpag ang kanyang karera, naging usap-usapan din ang personal na buhay ni Barbie. Noong 2005, nakarelasyon niya ang kanyang Nature Garden co-star na si Vic Hsu. Ngunit naghiwalay sila noong 2008 matapos ang 3 taon na pagsasama. Pagkatapos ng kanilang breakup, ikinagulat ng marami ang biglaang pagpapakasal ni Barbie kay Wang Xiaofei, isang Chinese businessman na tagapagmana ng South Beauty Restaurant Group. Nagkakilala sila noong 2010 at matapos lamang ilang linggo ng pangliligaw, nagpakasal na sila. Nabiyayaan sila ng 2 anak, isang anak na babae na si Wang Xiyue na pinanganak noong 2011 at isang anak na lalaki na si Wang Xilin na pinanganak noong 2016. Gayunpaman, hindi naging madali ang kanilang pagsasama. Makalipas ang 11 years, nagdesisyon silang maghiwalay at opisyal na nag-divorce noong November 2021. Ngunit hindi nagtagal, muling bumalik ang pag-ibig mula sa kanyang nakaraan. Muling nagkrusang landas ni Barbie at ang kanyang ex-boyfriend noong late 1990s, ang South Korean DJ at dating clone member na si Ko Jun-yook. Matapos malaman ng tungkol sa kanyang divorce, agad siyang nakipag-ugnayan kay Barbie matapos ang mahigit 2 dekada. Hindi nagtagal, nagbalik ang kanilang pagmamahalan at tahimik silang ikinasal sa isang simpleng seremonya na nagsilbing panibagong yugto sa buhay ni Barbie. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, nanatili siyang isang iniidolo sa Asian entertainment industry. Patuloy na hinahangaan hindi lamang sa kanyang talento kundi pati na rin sa kanyang pagiging matapang sa pagharap sa buhay. Matapos sa kanyang pagpanaw, isa sa pinakapinag-uusapang paksa sa Weibo ay ang kanyang mga ari-arian at yaman. Gayunpaman, walang opisyal na kumpirmasyon o ebidensya kung mayroon siyang naiwan na last will and testament. Kung walang will na mahahanap, ang kanyang mga ari-arian ay maaring mapunta sa kanyang mga anak at kasalukuyang asawa alinsunod sa batas. Bukod sa usapin ng manat, lumitaw rin ang mga legal na tanong tungkol sa custody ng kanyang 2 minor de edad na anak. Pero ayon kay Taiwanese lawyer Lu na iniulat ng Dimsum Daily, ang mga naiwang ari-arian ni Barbie ay hahatiin sa pagitan ng kanyang asawang si DJ Koo at ng kanyang 2 anak. Dahil menor de edad pa ang kanyang mga anak, ang kanilang bahagi ng mana ay maaaring pangasiwaan ng kanilang legal guardian na walang iba kundi ang kanilang ama at ex-husband ni Barbie na si Wang Xiaofei. Dahil dito lumitaw ang mga pangamba tungkol sa posibleng hindi pagkakaunawaan o alitan sa pagitan ng mga partido.
Bagaman karaniwan na nagtatayo ng trust fund ang mga responsableng tagapangalaga upang maprotektahan ang kinabukasan ng mga bata, nagbabala si Lu na maaari magkaroon ng mga legal na labanan kung sakaling may ibang motibo sa likod ng pamamahala sa mga ari-arian. Sa ganitong kaso, maaaring magkaroon ng mahaba at masalimuot na usaping legal upang matiyak na ang kayamanan ni Barbie ay mapupunta sa tamang mga kamay at magagamit ang kanyang mga anak sa hinaharap. Ayon naman sa kanyang nakababatang kapatid na si Jisoo, hindi na sila magsasagawa ng farewell ceremony para kay Barbie. Sa isang pahayag, sinabi niya, si Big S ay ligtas nang nakabalik noong February 5. Maraming salamat sa lahat ng media friends na naghihintay sa kanya sa kabila ng lamig. Naniniwala ako na masaya at malaya na siya ngayon sa langit. Hindi kami magsasagawa ng farewell ceremony dahil siya ay isang taong low-key. Kung nais niyong alalahan siya, gawin niyo na lang ito sa inyong mga puso. Lubos kami nagpapasalamat sa inyong pagmamahal para kay Shiyuan. Ngunit bago pumanaw si Barbie ay maraming beses niyang binanggit sa kanyang mga kaibigan kung paano niya gustong ipagdiwang ang kanyang farewell ceremony. Ayon sa ulat ng Taiwanese media, madalas niyang sinasabi, ang pinakanais ko para sa farewell ceremony ay maging masaya at puno ng kasayahan. Gusto ko ang lahat ay uminom ng paborito kong champagne, kumain ng masasarap na pagkain at magsama-sama. Huwag kayong iiyak. Noong una inakala ng kanyang mga kaibigan na nagbibiro lamang siya, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, pumanaw siya ng biglaan. Ngayon sa tuwing maaalala nila ang kanyang huling hiling, hindi nila mapigilang malungkot at manghinayang sa kanyang biglaang pagpanaw. Ikaw, ano masasabi mo sa kwento natin ngayon? May mensahe ka ba kay Sanchay? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!